Magandang araw puli sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod ay Freddy sa Facebook, facebook.com/Freddy at sa YouTube at Pilipino sa America Blog YouTube channel. Yan po ang aking YouTube channel at sana po ay bigyan niyo po ako ng big likes at mag-comment po kayo at kung pwede share niyo po ito. Okay? Ito po ay shout out sa mga nakaraang kong vlog, ano? Ito po ay tungkol sa DTI reports na nag-report ang Department of Trade and Industry na 4 na trilyon or $72.178 billion ang consolidated process investment diyan sa Pilipinas. Okay? May mga reaction po yan dyan. Okay? Ang mga reaction po dito ay pinadala ni Joseph Gip. Okay? Joseph Gip. Okay? Nagtatago siya sa pangalan Joseph Chip. Ang sabi niya, mga DDS, parang po nila mabunganga pero kulang sa kalaman. Puro kayabangan ng alam. Ayan. Totoo ba kaya? Looks like, yung mga DDS, walang ginawa kundi ganyan ng ganyan lang, wala namang alam. Yan naman talagang katotohanan eh. Pero mga kasama, mga kabayan, talaga nandiyan na ang mga investors, ang mga foreign direct investors. Ito ay bunga ng abot-abot na pagbisita ng ating Pangulong Rodrigo. Si Rodrigo, wala nga ang ginawa, kundi nasa loob ng Malacanang, hindi lumalabas. Ang ating Pangulo ay labas ng labas upang marami tayong marating ng mga foreign direct investment diyan sa Pilipinas. Yan ang po katotohanan. Di ba nung natatandaan nyo ba? Si Rodrigo Duterte, ayaw lumabas, lalo na nung COVID, hindi siya lumalabas. Takot. Nasa kulambo. Nasa kulambo. Yan ho ang tawag dito ay isang reaksyon. Ito ang pinakamaganda, no? Alam ba niyo itong MMFF? Okay. Sino ba nanalo? Di ba ang Firefly? Pero nalulungkot to si Marian Rivera. Although sila ay blockbuster. Alam niyo, blockbuster maraming kinita yan. Million, hundreds of millions ang nakuha nila na tamangkilik. Pero nakita ko, ang pelikula nila ay simple. Alam mo na susunod merong pamilya, nabuo yung pamilya, nagkaroon ng anak, na-challenge yung tatay, hanggang sa namatay yung bata. Di ba? Namatay yung bata at nabuo uli. Parang gano'n lang Simple-simple lang ang istorya So, ito ay marami nanood dahil popular sila. Isipin mo na lang na King and Queen of Philippine movies. Hindi, ang daming nanood. Ngayon, ang nag-decide sa kanila ng MMFF ay mga hurado o jury. At hindi pa nila alam kung magkano kinita ng bawat pelikula. Siyempre, panoorin nila yung preview o yung buong mga pelikula at sila magko-compare. Titingnan nila na walang ang simple lang ang istorya. Hindi ganoon. Maaaring blockbuster yan, pero yung quality of movie, wala. Yung content ng movie, hindi maintindihan. Simple, alam mo ng katapusan Hindi katulad ng iba, ng pelikula, iisipin mo kung anong susunod. Maaaring mamamatay ba yung bida o hindi. Manghuhula ka Ano kaya magiging katapusan? Ganun ang mga tanong Medyo sa umpisa lang ay bibiting ka pa. At kailangan tapusin mo ang buong pelikula para malaman mo
ang tanong mo sa umpisa. At yan ang may sasagutin ng pelikula at the end. So, pinagdudugtong-dugtong yan. Ganyan, maski na sa mga sa mga istorya ng mga pocketbook, ganyan. Paano babasahin ng mga tao ang pocketbook kung simple-simple lang? Okay, ayan. Ito ay sinabi ni Kuya King. Ang sabi niya sa masama ang loob ni Mari Rivera is amazing daw. Okay, we respect that comment. Ang sabi naman ni Dulce Nia de los Reyes, ikaw lang naman nagsabi ng masama ang loob nila Marian at Dingdong. Hindi ko naman sinasabi, pero yun ang katotohanan, di ba? Nung nagsalita si Marian, parang medyo maiyak-iyak. Just imagine, you're the king and queen of Philippine movies, tapos wala ka natanggap. Kahit isa man lang, consolation. O, di ba? It's just a challenge for you to wake up. This is a wake-up call for them to improve. Lots of improvement or room for improvement for them. Kasi matagal na sila hindi gumawa ng pelikula. This is the result ng hindi nila paggawa ng pelikula for a long time. Parang yung basketball, tumigil ka ng basketball, tapos bumalik ka, the fans, can they expect from you? No. Kulang ka sa practice, kulang ka sa exposure. Okay. Ito pa nagsabi, no? Si Fong de la Peña. Naku po, sir, napakaganda ng Rewind. Pamagat kasi Rewind eh. Napanood nyo na ba? Wala naman sigurong pelikula no story. Oh, no story. Hindi ko masinabing no story. Ikaw naman nagsabi ng no story. And the real talk friendship, goal, mga kurado at giving credit sa kulelat, wag nang manira at sabihing fan lang nila nanonood. Oh my God. Okay. Alam nyo, talaga naman mga fans lang naman nanonood. Talaga maraming fans tong si Ding Dong. Dong Yang, di ba? Maraming fans sila. At yun nanonood, kung anumang pelikula ipapalabas na, papanoorin yan kasi mga fans sila eh. Di ba? Magkano ba ang ticket ngayon? 300 pesos, 350, 400, ganyan. Worth ba yung pinanood nyo? Kung worth, okay. Pero kung di worth, paano? Kaya dyan binatay ng mga hurado. Ang jury. Hindi lang ang judge dyan, isa o dalawang tao. Jury yan. Marami. Okay, binibigyan niya ng pencil and paper o lagyan nyo. Meron yan, naka-identify yan, enumerate. Quality of movie, volume, ano ba, meron bang istorya to? Wala. Ganon. Maganda bang ending? Maganda ba ang ending? About yung umpisa. Lahat yan, raratean yan. Okay. Kaya ang nanalo ay Firefly. Okay. Ito naman, lumabas naman tayo sa Philippine movie. Ito naman ay Supreme Court decision on confidential fund. Di ba pinirmahan ni Presidente Marcos yung budget for 2024? Wala din yung confidential fund ng Office of the Vice President and DepEd. Yan. Hindi nilagay ng paano pipirma ng Presidente? Hindi nilagay ng Congress. Pero pwedeng gawin ni Presidente, bito yun, no? Pero hindi binito, diretsahan. Kasi kailangan talaga Hindi naman sila, ang confidential fund, ang definition ng confidential fund at intelligence fund, ay involved lang yan, Involved lang yan sa mga security agency ng gobyerno. Ano ba yung mga security? Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, NBI, mga intelligence gathering. Yan. Ano ba trabaho ng Office of the Vice President? Ano naman trabaho ng mga DepEd? At hindi mo pwede, according to Supreme Court, hindi mo pwedeng gastusin yan for the sake na sa edukasyon. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa Office of the Vice President. May data gathering ka ba? May intelligence ka ba sa Vice President Office? Wala.
Saan mo dadalhin yung pera? Yung hindi nga niya may paliwanag yung itong latest na nakita ng ano ng COA Commission on Audit Ha? Ah, ginastos niya in 11 days. 125 million. Am I right? 11 days, kaya mong ubusin yun? At kailangan pag ni-report mo sa Commission on Audit, is really justified according to Supreme Court. Hindi ang COA nagsabi niyan, ang Supreme Court. Okay? Okay. Kaya ito ang comment nito ni Alex De Jesus. Mag-isip ka, gising na kami. Ayan. Ayan, binasa ko lang binasa ko lang. Ayan. Sabi naman sabi ni Alex De Jesus, dapat walang NPA. Ayun, yun yung kanilang mga mga reaksyon. Ito naman ay para sa ito ay huling ko kasi di ko man pwedeng basahin, dami no. PBBM and Secretary Cristina Frasco tagumpay sa tourist recovery. Kasi 'di ba nung COVID walang turista. Ngayon umabot sa milyon-milyon ang turista ngayon. Umabot ng 5 million tourists or more than 5 million tourists. At ang pinakamalaking delegasyon dito ay kabilang ang mga Amerikano. Sila ay pinakamalaking bulk ng mga tourists diyan sa Pilipinas. Ang sabi ni Anieta Carondoy, totoo bang polboronic si Marcos? Naku, parang hindi namin naramdamang may presidente dito. Bakit hindi? Kung hindi mo titingnan, talagang hindi mo mararamdaman. Ha? Hindi mo ano bang, sasabihin ko sa'yo totoo, ano ba natapos mo? Ha? Ngayon, kung may natapos ka at nakapag-aral ka at tuloy-tuloy ang pag-aaral mo, mararamdaman mo. Kasi pupunta ka sa mga apply mo trabaho Kung may negosyo ka, mararamdaman mo lalo yan. Aasenso ka kung may negosyo ka. O kaya sari-sari store man lang. Di ba? Kung ikaw nagtatrabaho, pwede kang mag-apply sa iba-ibang trabaho dyan sa Pilipinas kasi marami ng nangangailangan dyan. Lalo na sa call center. Marunong ka ba mag-English? Maganda naman sweldo sa call center. Ang balita ko is 24,000 or 30,000 a month. Malaki na ba yung 30,000 a month dyan? But pwede kang magtrabaho dyan for 6 months. And you will gain experience. Experience to talk. For a sales talk. Katulad ng ginagawa ng ating presidente. Na maraming kasabi na hindi nakatapos dito sa Amerika. But the mere fact that the quality of education here is much more ahead and advanced with respect to the quality of education there in the Philippines is already one fruit na bakit ang ating presidente ay magaling in public speaking. Ilan yung pinuntahan niya? Can you do that? At yung ginagawa niya, mahirap gawin. Ginawa ko niyan dito sa Amerika. Napakahirap. Pero nyo, kung meron kang schedule, meron kang schedule na ang sekretary gumagawa ng schedule mo. May mga speaking engagement. Lahat naman yan speaking engagement. So, kailangan magaling ka. At ang mga kamit mo dyan, hindi mga Pilipino, kundi iba-ibang business leaders from all over the world. At ang pinuntahan niya ay puro mga group meetings ng mga industrialist country of the world. And you need to discuss your plan like the Maharlika Investment Fund na kanyang ibinebenta sa mga targeted foreign investors. Kasi ito sinasabi ko sa inyo, ang kulang lang sa gobyerno is paliwanag. Ito ay aking gagawin ay ipapaliwanag ko, kakapusin ako ng oras, Papaliwanag ko bakit importante ang Maharlika Investment Fund. Nangyari yan sa Malaysia na
Hindi natuloy, nagkaroon ng problema ang Malaysian government. Pero yung ibang bansa, magagaling. Dito sa Amerika, sa Texas, dalawa ang investment fund. Sovereign wealth fund, dalawa. Sa Alaska ang pinakamalaki. At ang ibang bansa, marami silang mga sovereign wealth fund. At dyan sila kumukuha ng pondo para tustusan ang pag-aaral ng mga kabataan, tustusan ang mga infrastructure project. Katulad dyan sa Pilipinas, mga freeway ang ginagawa, subway, ang natutustos dyan ay utang. Utang sa Japan, utang sa China, lalo sa China. Sobra-sobra ang tubo ng China pag sila nag-invest. 'Di ba? At hindi tinupad ng China ang kanilang pangako na infrastructure investment na pinasinabi nila kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya pasalamat tayo at meron tayong presidente katulad ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsusumikap na marating natin ang ating target and goal with your help, guys, with your help. Okay, this is your host Freddy sa YouTube at Pilipino sa America Blog. In God we trust. I'll see you in my next vlog. Never hold your peace.